Mic test. Hello, Mike. Gimpakanta ako kay amo na ako niya life song, favorite song. Yan. Pag na una-una mo na, pambira, wala ka time nga mag-quit sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Paminsara lang ginhimo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, may rason ka na nga magpadayon. 2 Corinthians. Okay na yung microphone ko? O ako lang bungol? Okay. 2 Corinthians chapter 5. If you're there, say amen. Amo na yung pinakadamo ko. Sa tanan niya puli ko, amo na yung pinakadamo nga wali. Alin sa Manila. Siguro naka-20 ako. Kota na ko. Yan. Chapter 5, beginning verse 10. Okay. Beginning verse 10. Hasta lang kita sa... Sige, tapuso natin hasta 16. If you're there, say amen. Ready? Verse 10, ready, read. For we must all appear, everyone may receive according to that he hath done, whether it be good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. But we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your conscience. For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on your behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance, and not in heart. For whether beside yourselves it is to God, or whether be sober, it is for your cause. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge. If we one died for all, then we're all dead. Napapag-isip pa rin ako because there's a lot of Christian that this is their mindset. I cannot afford my boss, but I cannot afford to disappoint my boss, but I can afford to disappoint my God. I cannot afford to disappoint my teacher, but I can afford to disappoint my God. Hindi ko alam kung anong pag-iisip meron ka, pero ang daming Kristiyano, kaya mo ma-disappoint yung Diyos, pero hindi mo kaya ma-disappoint yung boss mo. Kaya mo ma-disappoint yung Diyos, pero hindi mo kaya ma-disappoint yung teacher mo or yung ibang tao. Now, motivation. What is your motivation? And what motivates you? Why you serve God? Yun ang tanong ko. So, the title of my message tonight, Motivation to Serve God. Always remember, serving God is a privilege. Not all are chosen to serve, but thank God, God chose us to serve. We are not only serving, we are serving we are serving the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Yung mga bata, anong motivation nila? Ako, dati, pag sabi ni Mama, linisin niyo ang bahay, kasi pagbalik ko, may pasalubong kayo. Di ba? Anong motivation? Ang pasalubong. Di ba? Kamu ga-obra, ano yung motivation niya man hindi niyo gusto ma-late sa obra? Kay bangod, may sweldo. Di ba? Ngaman ka, trabaho kita 8 hours a day. Bangod ano ang motivation naton? Bangod sang kwarta. Ngaman pag-abot sa Ginoo, hindi ta ka pangalagad. Di ba? Wala kwarta mo. Di ba? Amo nang gina-question ko. Ngaman, damo Kristiyano, wala gaalagad.
You know, coming to church every Sunday and Wednesday is not yet serving. Kung kala mo, paglilingkod na yan, hindi ka pa naglilingkod. Now, pag-aralan natin. Ano lang to, mag-usap lang tayo. Mag-meditate tayo sa Word of God. Dakila namin Diyos, Panginoon, salamat po for keeping us safe for the whole day, O God. Thank you for bringing us back to church tonight, O God. As we listen to Thy Word, give us an attentive ears, humble heart, O God, as we listen to Thy Word. May your sweet Holy Spirit will teach us, will guide us, will direct us, O God. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak na nandito po ngayon na pinapahalagan pa rin yung midweek service. Dalangin ko po na iparealize niyo po sa amin na apart from the Word of God, apart from this church, we are nothing and we can do nothing, O God. Kailangan po namin yung Word of God. Ipakita niyo po sa amin kung ano po yung maging motivation namin sa paglilingkod. Nandito na po kami, Panginoon, sa last days na yung mga anak niyo po wala nang gana sa Word of God, wala nang gana sa paglilingkod. But now, Lord, I pray you would revive us again, O God, para paglingkuran po kayo. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Salamat po sa inyong pag-ibig. Mahal po namin kayo. In Jesus' name, amen and amen. Be seated, please. You know, as Christian, God has given us certain responsibilities to fulfill before His return. Do you believe that God will come back again? Amen? Yun na lang po yung inaantay natin. So, God gave us certain responsibilities. May ibinigay po siya sa atin para ma-accomplish natin yung kalooban niya sa buhay natin. Yun po dapat ang maging goal ng bawat Kristiyano, to fulfill God's will in our lives. Yun dapat. Panginoon, this is my goal, this is my desire. Until I die, Lord, I want to fulfill your will in my life. Hindi na natin alam kung kailan darating ang Diyos at kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Pero isang sigurado, darating ang Diyos at mamamatay tayo. But now, motivation to serve God. Let me remind you that serving God is what? Is a privilege. Now, the Bible says in Romans chapter 5, 2 Corinthians chapter 5, look at that. Bigyan ko kayo ng motivation. Ito, hindi ko alam, yung personal ko yung motivation ko, kung bakit ako naglilingkod, sino ba hindi gusto mag-quit? Lahat naman tayo gusto uminto Pero ito yung motivation ko, Panginoon, mamamatay din ako Lahat naman tayo mamamatay. Yun ang motivation ko. Hindi ko alam kung anong motivation nyo. Pero ito yung motivation ko. Panginoon, malapit ka na bumalik at anytime, pwede ako mamatay. Panginoon, gusto ko mamatay na naglilingkod sa inyo. Ewan ko sa inyo. Now, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Nakakatakot Hindi kayo natatakot dito? Ako natatakot dito. That everyone may receive the things done in his body. It depends on how you behave on this earth, according to that he hath done, whether it be good or what? Or bad. Number one motivation, the judgment seat of Christ. Amen? The judgment seat of Christ. Gusto ng Panginoon na may ma-accomplish tayo before tayo humarap sa Kanya. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para maupo lang dyan. Pagkatapos ng salvation, hindi tayo iniligtas ng Diyos para mag-relax lang. May gusto ipa-accomplish ang Panginoon sa bawat anak ng Diyos. God has a special work for each of His children. He knows what is best and what will bring us greatest fulfillment. And what is that? Doing His will brings us more fulfillment than anything else we could ever imagine. Now, judgment seat of Christ. Punta tayo dito. Actually, gusto ko i-preach ang judgment seat of Christ, pero mahaba ito. Now, alam niyo po, pag pumunta na tayo sa langit, when we all get to heaven, yes, there will be peace.
there will be joy. You know, there will even personal presence of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But however, before we get to enjoy all these things, we will have to appear one by one. Sabi ko, anak ako na pastor, baka saluin ako ni Papa, okay na. Lord, balato mo na sa akin, anak ko naman yan eh. Di ba? Ganun dati. Kala ko, pag faithful yung tatay ko, faithful na rin ako. Pero hindi. Sabi ng Bible, one by one, we will face God face to face. And then now, are you ready to face God? Sabi ko, dalawa lang ang maging reaction ng, mag-usap-usap lang tayo dito. Dalawa lang ang reaction ng Kristiyano pag humarap siya sa Panginoon. Sa akin lang ha, confident siya. Panginoon, nagawa ko yung kalooban mo. Or, ashamed. Mahihiya ka na humarap sa Diyos. But folks, listen. We will face before the Lord Jesus Christ to give an account sa lahat na ginawa natin. Whether it be good or bad. Do you understand that? Since we're going to face Jesus in the judgment, depende yan kung anong nagawa mo sa Diyos. Pero sabi ng Bible, haharap tayo sa judgment seat of Christ. At kung gusto natin maunawaan, ito, God gave us liberty already. Hindi mo sasabihin na hindi ka prepared. Kasi itong buhay na binigay sa atin ng Panginoon, ito na yung preparasyon mo para pagharap mo sa Panginoon, ready ka? Ang tanong, anong ginawa mo sa buhay mo na binigay ng Diyos, na pinahiram ng Diyos? We will meet Jesus face to face. Now, binigyan ka ng liberty ng Panginoon, haharap tayo sa korte ng langit. We will make your appearance before the court of heaven and the judgment seat of Christ. Who will participate on the judgment seat of Christ? The child of God. Walang unsaved dito Kasi may, ano pa ngayon? Great white throne judgment, right? Para sa mga unsaved. Yeah. Who will participate? The judgment seat of Christ is only for believers only. Ligtas ka? Haharap ka sa judgment seat of Christ. There will be no lost people there. And they will face God, mga unsaved at the great white throne judgment. Now, gusto ko maunawaan nyo, it will be universal. Okay? Every believer, malaki man, di ba? Mahirap man, haharap sa Diyos. At lahat magbibigay sulit sa Diyos. Amen? Kala nila, itong judgment seat of Christ, para lang to sa mga pastor, sa mga full-time. Pagligtas ka, haharap ka sa Diyos. Naunawaan mo yun? Haharap ka sa Diyos. Romans chapter 14, verse 12. Madali lang itong preaching ko. Sabi ko sa inyo, mag-usap lang tayo. Romans chapter 14. Pero alam niyo po, grabe. Matindi. 14, verse 12. So then every one of us, what? Shall give account of himself to what? To who? To whom? To God. Hindi mo ito ma-avoid na maraming Kristiyano mahihiya pagkaharap ng Diyos. Hindi mo na matatago lahat. Everything will be revealed, whether it be good or bad. Hindi ka natatakot na ipapakita ng Panginoon? You cannot run away from this judgment. You cannot hide from this judgment. If now you are hiding something from your pastor, folks, listen, you cannot hide from God. You are hiding from your discipler. Yes, you can. You have the liberty. You have the freedom to do whatever you want. Pero isang sigurado, wala kang maitatago sa Diyos.
Yun. So yun ang motivation natin. Isang araw, aharap ka sa Panginoon. Hindi mo madi-deny. Imagine mo yun. Lord, hindi ko naiya. Diba? Imagine mo na, dumduman kami. Dumduman ko si Christian, din si Nonoy. Sulod kami sa bar. Dugay na to, syempre. Sulod kami sa bar nga dua. Red doors kani. Pagdulong sa babae, ang balya kay Nonoy, Sir, do ikaw man tong gakan. Tao ya. Do ikaw man to, do ikaw man, do ka. Ambal na mo no, hindi ya, iglesia kami ya. You can deny it. Pero pagdating sa langit, you cannot deny it. Everything will give an account to the Lord. That's why hate sin. Amen? Hate sin. Imagine mo yun? Dito pwede mo pa ma-deny, pwede mo pa matago yung mga kasalanan natin. Mag-necktie ka lang, mukhang spiritual ka na. At minsan ginagamit yung pang ministry para itago yung mga kalokohan nyo. Nag-necktie ako, nag-choir ako, spiritual ako. Folks, listen, you cannot hide it from God. Huwag mong gamitin yung ministry para pagtakpan. And one thing for sure, God will reveal it. Be sure your sin will what? Will find you out. Better get back to God and make your right and make your relationship right with God. Hindi mo matatago. Kahit ikaw pang pinakapogi dito, taga-Sunday, you cannot hide it from God. Lahat ng ginawa mo Monday, God has His own record. At balang araw sa langit, isa-isa yan. Natatakot nga ako eh. Alam mo na, ang dami dun eh. Sa tingin ko, akong pinakadami dun eh. But folks, listen. I just want to encourage you, get right with God. It's never too late to get back to God. Amen. Kasi hindi mo na madidinay pagdating sa langit yun. Amen? You cannot. Nakatakda na sa isang anak ng Diyos na na i-judge. You have nowhere to run. When your name is called, you will stand before Jesus Christ and you will face the deeds done in this body. Nakakatakot. Hindi mo na madidepensahan yung sarili mo. Wala kang lawyer doon para magdepensa sa'yo. Kasi lahat nakalista. You cannot deny it. Lahat i-expose ng Panginoon. Imagine mo yan. I-expose ng Panginoon lahat. Open your Bible, Matthew chapter 12, verse 36. Buksan natin to. Matthew chapter 12. We must understand that God in heaven keeps perfect records. God sees it all, hears it all, and knows it all. Matthew chapter 12. Wala tayong Bible, dito? Ano sabi ng Bible? Sa Matthew chapter 12, verse 36. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of what? Judgment. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Buksan natin para malaman mo na nililista ng Panginoon, nililista nga yung utang, ito pa kasalanan. Hebrews chapter 4. Kala mo, pagdating mo sa langit, hindi ka i-expose ng Panginoon, sabihin ko sa iyo, nakakahiya tayo doon pag hindi tayo umayos. Ikaw ang
kakahiya na Kristiyano doon pag hindi tayo umayos dito. 4 verse 13. Ano sabi ng Bible? Neither is there any creature that is not manifest in His sight. But all things are naked and open unto these eyes of Him in whom we have to do. Tama ba yung verse ko? 4:13. Yeah. Last verse. Proverbs chapter 15, verse 3. Balikan natin. Natin yan mamaya. Proverbs chapter. Mabilis lang to. Proverbs chapter 15. Verse 3. The eyes of the Lord are what? Are in every place, beholding the evil and the good. Those things that were done in secret. Kahit ano mo yan natago, ipapakita at papakita ng Panginoon yun sa judgment seat of Christ. Ready ka na? Umarap sa Diyos? Are you ready to face God? Dapat ito maging motivation natin sa paglingkod sa Panginoon. Kasi isang araw, sa gusto mo at sa hindi, haharap at haharap ka sa Diyos. Amen? Grabe, no? Paano? Ginapaminsan ko, may dako nga screen, tapos atutoy mo mga video, mga skandal. Hindi, joke. Tanan, ipakita sa Diyos. Amen? Get back to God. Number 2. In verse 10, in verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your conscience. Look at this. Remind us, the punishment for those who did not receive Jesus Christ, knowing the terror of the Lord. How about this? Number 2, the terror of the Lord. The lake of fire, folks, listen. The lake of fire should motivate us to tell others about Jesus Christ. Lagi ko yan sinasabi, pag nag-soul winning ako, kung wala lang naman impyerno, hindi mo ako makikita dito ngayong umaga. God has called every believer to be a witness of the gospel. This call is not, this is not exclusive for the pastor or missionaries. If you are a child of God, the reason that God wants each of us to be sharing the gospel, because He wants people to be saved. Hindi niya na pinahirapan yung kaligtasan eh. Hindi na. I-share na lang natin. Napakadali na ng kaligtasan. Salvation is not cheap. It's not cheap. Kasi dugo ni Kristo ang umagay, dumanak sa krus ng Kalbaryo, but it's simple. Kaya nga tinawag na simpleng paraan ng kaligtasan. Because it's really simple. Hindi na pinahirapan ng Panginoon. It's not cheap, but it's simple. Amen? Jesus paid an unspeakable price that our sins could be forgiven. Dapat yun ang mag-motivate sa atin para maglingkod sa Panginoon. That's why Paul was compelled that the best of his ability should be used in the service of God. Because of the terror of the Lord. Sino tayo para mahalin? Di ba? But folks, listen. Minahal tayo ng Diyos. Dapat tayo yung recipient ng pag-ibig ni Kristo. We should more willing to serve God.
Recipient na naman tayo ng pag-ibig ng Panginoon eh. Di ba? Hindi naman tayo karapat-dapat. Pero inibig tayo ng Diyos. Di ba? Kung tandaan mo, kung makita mo dito in verse 4:12, for we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye have somewhat to answer them which glory in appearance and not in heart. In verse 14, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Ano mag-motivate sa aton? The love of Jesus Christ. Amen? Minsan ron mo kung wala sa gugma ni Jesus Christ, you know? We are, sino tayo para i-redeem? Anong nagawa natin sa Panginoon? Wala. But folks, listen. Our salvation was paid by Jesus Christ alone. And He is offering that love to each and every one of us. So you are the recipient of His love. Kahit hindi mo maunawaan na, Lord, bakit ako? But folks, listen. That is why as the recipient of His love and His grace, we should be more willing to serve God. Amen? Sabi ko nga, Panginoon, ang bihira, mga Vietnamese ba? Mga mayayabang mga Vietnamese. Mga yabang talaga sila kasi one time daw natalo nila yung Amerika. Oh, di ba? Ganon yung motivation nila na naging mayabang sila kasi daw natalo nila ang Amerika. Ang bihira, sabi ko, Panginoon, hindi naman kamahal-mahal mga to eh. Di ba? Hindi naman to kamahal-mahal mga Vietnamese. Pambira, punta ka sa Africa. Sabi ko nga, pambira, pag hindi ka tinawag talaga sa Africa, hindi ka talaga tatagal doon. Kay Pastor Norberto, siguro tatagal ka pa sa Vietnam, pero sa Africa, pambira, hindi ka tatagal doon. Pag hindi ka talaga tinawag, but why they stayed? Because of the love of Jesus Christ. Let's love whom God loves. Amen? Hindi naman tayo kaibig-ibig, pero inibig tayo ng Diyos. Ibigin naman natin yung inibig ng Diyos. Amen? Tingnan nyo, ilan pa dito hindi nagso-soul winning? Ilan pa dito hindi naglilingkod? Let me encourage you. Let the love of Jesus Christ motivates you to serve Him. Amen? Napakasimple lang ito. In verse 21, look at your Bible, verse 21. For He hath made Him to be sin for us. For knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Imagine that. Look at that. If it were not for Jesus Christ, we would never be saved. Because all of the grace and mercy of God, we are saved. Imagine He was an innocent man, yet crushed by God. By His stripes, we are what? We are healed. Our salvation should compel us to serve Him. Ano ga-motivate sa imo? We are not even worthy to receive such grace. We are not worthy to receive such eternal life. But God, because of His rich mercy of God, we gain salvation. Remember, it is because of our sin that made Him die on the cross. It is our sin that made Him hang on the tree. It is our sin that made Him endure the painful mockery. He endured. Folks, listen. Try to endure also. Kung suffering sa iyo ang pag-soul winning, suffer for Jesus Christ. Kung suffering sa iyo ang pagpunta sa church, suffer. Be a partaker of His suffering. Kung suffering ang pagbibigay, suffer for Jesus Christ.
Amen? Kung suffering sa iyong paglilingkod, suffer for Jesus Christ. He endured every suffering. If you are tired serving God, sino hindi napapagod dito? Lahat tayo napapagod. Just remember, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. It is because of our sin He left His throne in heaven. That's why Apostle Paul, when he received such kind of grace, he would rather spend the rest of his life serving God. He would rather choose Jesus than this world. Amen? He would rather choose Jesus than this world. The saving gospel of Jesus Christ should be our reason to serve Him. We are saved to serve. Amen? We are saved to serve. That's why Paul thought himself as the chiefest of sinners. Imagine mo, chiefest of sinners. Hindi niya maunawaan na chiefest of sinner gagamitin ng Diyos. And let me remind you, God can use you too. If God, use Apostle Paul, the chiefest of sinners, God can use us too. That's why Apostle Paul was compelled to serve God. Amen? Folks, listen. May Holy Spirit nga enable na magbulig sa aton para ma-fulfill naton ang kabubuton sang Dios. Ako, every time na may madula sa church, nasubuan ko. Honestly, why ito mo kabalo inyo nga pastor, why na nagahambal-ambal, pero every time nga may madula di sa simbahan, masakit sa isa ka pastor. 10 years na sa simbahan, tapos na-offend lang, magwa, stuff. Naperdi lang sang emosyon, nagpangasawa. Diba? Biskan aton preacher, may makita mo din nga wala na sa mga preacher naton. Masubo. Pero balam mo, nga man gapakabakod ang aton nga pastor, biskan masubo nga may mga members nga gapalayo sa Ginoo. Isa kadlaw matubang kita sa Dios. Nga man ang pastor naton, nga man grabe siya ka-stricto. Listen. Kung ang pastor nyo nga stricto, hindi bangod, gusto niya gubo ng kabuhi mo. Si pastor, ginapakoyan ko sa simbahan, listen, wala sa tatay nga gusto niya pakoyan, iya anak. Pero nga man, balaan mo nga man si pastor sa pagka-stricto, matubang man isa sa judgment seat of Christ. Ang problema sini, duwa iya nga tugbangon, iya kaugulingon kag kamo. Ano, naintindihan nyo? Tapos ma-offend ka kung sawayon ka ni pastor, nga man ma-offend ka, dungol ka mo. Imagine mo pag-abot sa langit, ang CBBC, Christ Bible Baptist Church, amo itong pinakamakasasala sa langit. Kauluya. Nagkulang aton ka, pastor? Wala. Pastor naton, stricto na, isog na, pero buot na. Kung mabalaan mo lang iya paghugugma sa imo, my goodness, ang balunta ka. Kung may pinaka-compassionate na pastor, wala iban kundi aton niya pastor. Gusto niya tadlungon aton kabuhi. Para pag-abot ta sa langit, pagtubang ta sa Diyos, may itsura ta nga itubang sa Diyos. Amo na nga paging review ka, batuna, hindi lang pagbatuna, baguhon ta aton nga kabuhi. Wala na time para magpabanjing-banjing ta sa ministry. Wala na time para maghimo ta sa mga immoral nga bagay sa ministry. Wala na time para maging dishonest kita sa Diyos. Wala na time para magtinamad kita sa Diyos.
Tindihan nyo? Dapat ang church gagrow. Tanaw ba lang yung tsura? Dapat malipayon, amen? Hindi nga doon ginapilit ka na lang ng mga lakad. Kamu harvester, 2 years ago, pambira kita kong kalipay nyo. Subong doon wala na. Real talk. Damo na dula. Ano abi nyo sa ministry? Puro kalipay? Ano abi nyo puro sa ministry? Puro lang sadya-sadya? Samtang gadugay ka sa ministry, mas damo ang problema. Samtang gadugay ka sa ministry, mas lalo nga, damo obstacle. Wala. Binayaan ng Diyos. Ay, naku. Ay, kung tananta, magbaya na lang sa Diyos. Diba? Ako layo ko. Maging honest ko sa inyo. Lain ako na batyagan subong. Gusto ko maging honest sa inyo. Akong prayer, ibalik ta ang tama nga espiritu sa simbahan. Pag may tama tang espiritu sa simbahan, ambilong ko sa imo, ma-enjoy nato ang pagpangalagad sa Diyos. Handa na amo magtubang sa Diyos? Handa na? Ako hindi pa. Ano mag-motivate sa aton para mapangalagad sa Ginoo? Judgment seat of Christ. Paminsara lang, wala kay tago sa Diyos. Tanan, ipagabalik sulit naton sa Diyos. Ambassadors kita ni Jesus Christ. We are the representative of our Lord Jesus Christ. Imagine mo na. And we praise the Lord for that. Kung representative ka ni Jesus Christ, ayuson mo imo nga testimony. Kay isa ang sigurado, may gatulog sa imo nga kabuhi. Isang sigurado, pinagmamasdan ka nila. Isang sigurado, may nagmamasid sa buhay mo. Amen? Ginatandaan ko Basi pagbalik ko ng bala, ato naman tong wala May nakita na ko Natural, normal. Pero mapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Biskan mabudlay, may pagtilaw. Amo ni mag-motivate sa aton. Amen? Tindog tatanan palihog. Simple message tonight. Amba ko sa inyo, i-meditate lang natin. Pero kung padaluman mo, kaya kung i-realize mo subong nga agab dali na lang mag-aabot ang Ginoo, kag anytime pwede kita kuwaon sa Diyos. Ang pamangkot. Ready ka na? Amuna nga, grabe ang wali sa aton nga pastor. Grabe. Kay gusto niya tanan kita ready na sa pagtubang sa Diyos. The terror of the Lord, nga man gina-encourage kita mag-soul winning, kaya ang mga tao nga waay nakaangkon sa kaluwasan, ang balong ko sa imo, pakadto sila sa impyerno. Kag isa ka adlaw, ang bihira ka. Classmate ta ka. Balaan mo gali ang kaluwasan. Ari ko di sa impyerno. Wala mo kuging sugiran. Pira classmate ta ka. Upunta ka sa trabaho. Kung teacher ta ka, balaan mo gali ang simpleng kaluwasan, pero wala mo ging sugid sa akon. Isa ka adlaw, damo magatudlo sa aton. Pira pamilya ta ka. Balaan mo gali ang simple nga kaluwasan, wala mo gisugid sa akon. Ari ko di sa impyerno. The piano is playing. Folks, tama na, hindi ka na ma-offend sa Word of God. Obey kita sa pastor naton, obey kita sa Word of God.
Kaysa ang sigurado, matubang kita sa Diyos. Kung may sala ka nga ginatago subong, confess it to God. It's never too late to get back to God. Balaan mo nga man hindi ka malipayon ka pangalagad, basi may ginahuptan ka pa nga sala. Mabudlay mga lagad kung punok sang basura ang aton tagipusoon. My goodness. Anong gapugong sa imo nga man hindi ka makapangalagad? Anong gapugong sa imo nga man hindi mo mahatag tanan sa Dios? Sala? Hate sin. Bangod sang salata. Napako si Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo. Tapos palang daon mo pang sala. You cannot hide it from God. And one day, we will give an account to God. Lord, mga lagad ko, kaysa kaadlaw matubang sa imo. Lord, mga lagad ko, amo na akong motivation to serve you. Kaysa kaadlaw, kung hindi ko mag-soul winning, makita ko ako niya classmate, akon mahal sa kabuhi, akon niya katrabaho, ato sa impyerno, kag pagabasulon ko nila. Lord, mga lagad ko, bangod you made a perfect record, tanan-tanan na lista mo, whether it be good or bad. Lord, help me to focus on you. Help me to get right to you, O God. Lord, buligi ko nga maging spiritual. Buligi ko nga maging holy because I'm serving a holy God. Help me to be spiritual, O God. Help me to be more closer to you. Help me to be more like Jesus. May Diyos nga balaan. Salamat gid sa mga pulong. Dahil nga nag-hambal, nag-remind sa among Ginoo. Ikaw mag-bless, para ikaw mag-hatag sa among sa motivation to serve you. Thank you so much for the Holy Spirit of God. In Christ's name we pray. Amen and amen. Are you blessed?